Eto na mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo ha, ang sabi ni Aimee. Ang sabi ni Aimee, mga kababayan, itinalaga daw si Boying para arestuhin si Sara. Pero bago ko i-play mga kababayan, iparinig ko muna sa inyo kung bakit at anong rason para arestuhin si Sara. Ito ha, pakinggan nyo. Kay Aimee nang galing ito. Ha? Pakinggan ninyo. Ang katotohanan Ah. ay Ah. maraming kaso nakapila. Maraming kaso nakapila. So kung may kaso ka, marami, maaresto ka, makukulong ka talaga. Klaro yan ha, sa bunganga ni Aimee nang galing. May kaso, hindi lang isa, kundi marami. Nakapila pa. So ngayon, mga kababayan. VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Hindi natin masasabi kumbaga walang accountability. Merong accountability. So ngayon, kung siya'y aarestuhin sa pamamagitan ng ombudsman kay Boying, so wala na tayong dapat ipagtaka. Kasi mismo galing sa bunganga ni Aimee, maraming ang kaso. Mahirap naman yung aarestuhin si Sara tas walang kaso. Yan ang mahirap ha, mga kababayan. Ako nagre-react lang. Based sa sinasabi ni Aimee. Galing mismo sa kanyang baba, sa bunganga niya, maraming kaso. Hindi natin pwedeng sabihing walang accountability, meron. So kung aarestuhin man si Sara, hindi na po tayo magtaka. Bakit? Siya na mismo nagsabi may kaso. Kung may kaso, aresto, kulong. Mahirap naman arestuhin na walang kaso. Pakinggan. May pa rin pananagutan. Kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa... Sa COA, isang katutak ang kaso. So, kung arestuhin si Sara, kung ikulong si Sara, may rason. Alangan naman sasabihin ni Baba, nagsisinungaling siya, imbento niya lang. Ano na, naginip siya habang nagbabasa? Ano yan? Sleepwalker? Naglalakad habang tulog? Hindi naman po siguro nagka-dementia. Walang amnesia si Aimee. Siya mismo nagsabi, media ito, Frescon. So, hindi na po tayo magtaka kung makulong si Sara. Pangalawa. COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. May Supreme Court tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Hindi kumbaga makaligtas kung may anomalya man. Kasi san katutak nga ang kaso? Si Aimee nagsabi sa mga DDS ngayon, wag po kayong magtuturuan. Matagal na po ang video na to, kalat na po ito sa TikTok. Kahit i-research nyo ngayon, lalabas ito Si Aimee mismo nagsabi, sang katutak katerbang kaso, tad-tad ng kaso si Sara. Tuloy-tuloy pa rin yan. At walang ligtas hindi kung ligtas. may anomalya man. Na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Hindi makakaligtas kung may anomalya man. Ngayon, ang tanong, yun bang mga kasong i-final na yon, pwede ba yung buhayin? Pwede po. Kung sino man ang nag-complain nun, pwede niyong idiretso kay Rimulya. Siyempre, hindi naman po pwede si Rimulya maging bias. Ay, nako, Ombudsman Rimulya, hindi po pwedeng ganyan. Porket si Sara, hindi mo na yan lakarin, hindi mo na yan ayusin, hindi mo na yan lilitisin. Lilitisin pa rin yan. Kaso yan Ngayon, kung si Sara man ay mahuli or makulong, may rason. Si Aimee mismo nagsabi, napakadaming kaso. So ngayon, kung sinabi niyang hindi totoo yan, public official ka, senador ka, nagsasalita ka, fake news. Tapos sasabihin nila AI. Saan ka nakakita ng AI na mas makapal pa ang botox kaysa sa robot? Hindi nyo po pwedeng masabing AI to. Bakit? Ang mga nagpo-post nito, ABS-CBN, GMA, TV5, Rappler, Daily Inquirer, Manila Bulletin, lahat yan
Sa press con niya to, andun yung media. Nandyan pa nga, 25 si Eden Santos. Kaharap pa nga dito eh. Diba? Hindi naman ako naniniwala na ang ni 25 magsisinungaling. Bawal sa iglesia yan. So, isang katirbang kaso. Ngayon, mga kababayan, pakinggan ninyo ito, ang sabi ni Amy sa balita. Itinalaga daw si Boying para ikulong si Sara. Senator Amy Marcos naniniwala na si VP Sara ang target kaya naipwesto si Remulla sa ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Radyo. Ako daw naghahalusinate? Ha? Naghahalusinate ako? Sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, the end is near. Subukan ninyo. Yung nagsabi sa aking naghalusinate ako, subukan batuhin kita ng batuhin araw-araw. Pag nakabawi ka, pag nagkataon, babawi ka ba o hindi? Anong ginawa nila kay Boying nung hindi pa ombudsman? Tinadtad nila ng kaso. Pinagtutulungan nila. Hindi tumalab yung mga tirada nila kay Boying. Ngayong si Boying nasa power na, sa tingin nyo si Boying hindi maghihigante? Sa tingin nyo si Boying natutulog lang? Si Boying at si PBBM magkaiba. Anong sabi nila kay PBBM? Weak leader. Adik. Bangag. Tignan nyo yung adik. Tignan nyo yung bangag. Tignan nyo yung weak leader. Kita ninyo? Tapos sasabihin ninyo ngayon, ako nag-hallucinate. Continue. Patrol, Robert Mano. Naniniwala si Senator Amy Marcos na pagkakatalaga kay Justice Secretary Suspect Ben Remulla sa ombudsman ay dahil kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman babatas, kita kung paano na-dismiss kaagad ang mga reklamo laban kay Remulla na inihain niya kahit wala sa loob ng timeline. Sa Judicial and Bar Council naman anya, walang ginawa kundi i-postpone ng pagdinig at pagpapalabas ng short list. Sa kabilaan niya ng disbarment at sworn opposition ay naisama pa rin si Remulla sa short list. Ang pagpilian niya kay Remulla at ay para masiguro na maipapakulong si Vice President Sara Duterte. Na may dalawang kandidato na talaga hindi sinundan yung mga regulasyon, Biglang last minute, nakaproduce, kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saan ka naman nakarinig ng ganun? First time naman yan. Hindi. Yung disbarment case ni Boying, syempre pagbabasihan yan eh. Ano bang rason para i-disbar? Kasi kung ako, ito sabi ni Amy, merong disbarment case si Boying, pero natuloy pa rin bilang ombudsman. Tanungin ko lang, dahil ba sa pagsugpo ni Boying sa katiwalian? Dahil ba sa pagsugpo ni Boying sa katiwalian, ipapadisbar siya? Kung i-compare natin, yung mga abogadong sumali sa rally versus kay Boying, saan ninyo gustong ipadisbar? Yung mga sumisigaw, bangag si Marcos, adik si Marcos, Lisa Butod, Lisa Tanas? Or kay Boying? Tatanungin ko kayo mga kababayan, press 1 kung kay Boying kayo papabor na ipadisbar, press 2 kung sa mga abogadong sumisigaw-sigaw sa EDSA, nagmumura, naninira ng buhay. Di ba? Sinong gusto nyong ipadisbar? Si Boying, press 1. Press 2 sa mga nambabastos na abogado sa EDSA. Apakadaming abogado po. Kung makikita ninyo, kada rally na lang sa Liwasang Bonifacio, sino-sino po yung mga abogado doon. Kung ako ngayon, ang korte, i-compare ko ngayon, si Boying tumulong sa administrasyon, ipapadisbar. Yung mga abogado na nagsisigaw-sigaw at tinawag na Bongbong Marcos bangag, adik, weak leader, hindi mo i-disbar. Diba? Kung si Sara nga at si Boying, dapat si Sara dinisbar na yan eh. Saan ka nakakita ng abogado na sabihin mo, putang ina ninyong lahat? Kita? Hindi dinisbar. Si Boying, narinig niyong nagmura?
Kita nyo yan? Kita nyo? Si Sara hindi dinisbar? Anong sabi? Putang ina ninyong lahat! Si Boying, nakita nyo nagmura? Kung ako ang Korte Suprema, bakit si Boying ang i-disbar ko? Bakit hindi yung nagmura? Diba? Alam nyo na. Diba? Continue. Ang JBC, tinitingala natin, ginagalang ng maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot lang. Samantala, ipinagpalitan naman ng Commission on Appointments ang desisyon sa ating interim appointment ni retired Justice Jose Mendoza bilang member ng Judiciary and Bar Council. Bago na defer ay tinanong ni Senator Marcos si Mendoza hinggil sa pagkakasama sa shortlist Remulla. Sabi niya, ikinonsidera ang lahat ng oposisyon dito kabilang ang kay Senator Rodante Marcoleta, pero hindi niya binigyang bigat ng JBC members ang inihain ni Marcoleta. Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Kita ninyo, nagtutulong-tulong para talaga silang lahat. Pati si Marcoleta, sumali pa. Kita ninyo? So ngayon, mga kababayan, tignan ninyo. Kita nyo, ang ginawa ni Aimee. Diba? Tinalaga daw si Boying para ipakulong si Sara. Lumabas mismo sa bunganga niya. Diba? Tad-tad ng kaso, sandamakmak, sangkaterbang kaso. Tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi makakaligtas kung may anomalyaman. Kung makulong si Sara, alam na natin, tad-tad ng kaso Diba? Hindi mo na idahilan si Boying. Sangkaterbang kaso. Walang ligtas nga daw, sabi niya So ngayon,